Segunda mano, ukay. Ilan lang sa mga tawag sa mga damit na nasuot na iba. Mga luma, pero kailangan mong magbayad pa. Pero sa mga feeling na wakla sa mga katagang yan, may mas marangal na pwedeng gamitin na salita. Pre-loved. Ganda. Pre-loved. May dangal at tunay na malikhain. Para naman hindi sabihin na basura na ang hawak mong piraso ng tela. Basura. Sinuka na. Pero di ba, ang kasabihan may pera nga raw sa basura. Basura. Dahil bawat isa ay may nagmay-ari sa kanya. Minsan rin siyang minahal. Halimbawa, sa bawat maong na antigo na nakadisplay sa isang wagwagan sa Baguio, ano kaya yung kwento ng mga butas at mantsa nito? Rock and roll. Ang lukot sa jacket na ayaw na hindi na madaan-daan sa plancha. Sino kaya ang dating nagsuot sa kanya? Sino? Ano kaya ang nangyari? Ano ang naging kapalaran ng taong ito? Ang pulang dungis sa manggas, ito ba'y dugo o alak lamang? Paano kaya napunta sa isang karton sa Cubao, halimbawa, ang isang napakagandang bag na gawa sa Italia? Ito ba ay donasyon? O ito ba'y binenta? O ito ba'y binenta matapos nakawin? O tinapon na lang dahil napagsawaan na? Pero mga kapatid, ngayong Lunes po ng kababalagan at kakatakutan, sa isang bestida iikot ang ating kwento at siyang pagmumula ng lagim na ihahasik sa isang bayan, sa isang lalawigan. At lahat ito ay magsisimula ng suotin ng isang dalaga sa isang kwento na sinulat po ni Didit Tanhuaquio Marasigan. Atin pong alamin sa ating kwentuhan kung bakit hindi dapat suotin ang isang lumang bestida.